Hello guys, shoutout po sa lahat. Magandang umaga and advance Happy New Year, no? So, bago ang lahat guys, maraming salamat sa mga bagong subscriber na nag-subscribe sa channel ko. Thank you very much and once again, Happy New Year sa lahat. At good morning sa lahat po ng mga team Kalingap. Kasama ko si Miss M's Life ngayon. Hello po. Ayan. Diba? Pero bago ang lahat guys, shoutout po na kay Kuya Val sa lahat ng Team Kalingap. Supportahan po natin Val Santos Matubang, Kalingap Rabatin na Vlogs at sa lahat ng mga Kalingap partners or Kalingap charity vloggers. So ito lang ang pag-uusapan natin ngayon yung about dito sa kasi medyo lumaki o lumawak yung issue tungkol dito sa mga about dito sa EDC, di ba? Life, Ido and Beyonce. Sabi mo lang kung Hindi, ito na sabi niya sabi ko, hindi, joke lang yun. ulitin mo. So, yun na nga. Hindi ko na ulitin yan. Wala nang edit dito para So, yun na nga. Ito sariling opinion ko tong bakit nagkaganito, bakit nagkaroon ng maraming basher ng isang Ido. Kasi Ido, Beyonce tayo. Kasi ando na yung dumating sa puntong yung mga fans kasi, kumbaga ando na yung sa mga fans. Ito opinion ko to yung tipong nanghahawak na sa liig, yung tipong pwede nang parang nagmamando na sila na or pwedeng sabihin natin na, "Uy Ido, bakit ganito, ganyan? Uy Ido, dapat dito ka lang. Uy Ido, dapat hindi ganun." Maling-mali naman po yun. Kasi kung talagang mahal nyo ang Ido at saka Beyonce, dapat may tiwala kayo. Hindi na yung nag-iisip na kung ano-ano na baka dito si Ido, ganyan. Bakit wala pa kayong tiwala? Hindi nyo ba naramdaman na may malaking pagmamahal o pagkagusto ang isang Ido sa isang Beyonce, di ba? Kahit ako naman si Ido, magagalit din talaga ako or nakakapanlumo or nakakapanhina doon sa mga nababasa niya or doon sa mga sinasabing ITZY fans na nangbabasa kanya. Di ba, Walay? Ano masasabi mo doon, Walay? Kaya ang masasabi ko talaga dyan is, wala akong pagdududa kasi una pa lang, kung hindi nila pinagkatiwaraan si Kalingap Ido, kung alanganin sila kay Kalingap Ido, hindi nila papasama si Beyonce. Yes, tama. Yung mismong mga magulang na nagtiwala kay Ido, tayo pa kaya o kayo pa kaya ang mga fans kaya? Hindi, nagtiwala din si Kalingap Rap. Nagtiwala din yung pinsan Kalingap Ido na si Kalingap Rap, pero mag-comment kasi yung mga fans kasi parang ang laki na ng gawang pagkakamali ni Ido na alam ko naman na walang nagawang pagkakamali ang isang Ido. Di ba? Kumbaga kahit ako naman sa ito, nakakadismaya kung ganun yung mga sinasabi ng mga fans na parang yung iba parang siyang ginukurot, sinasampal, pinapalo sa mga kasi iniisip ng ibang mga fans, pinabayaan daw si Beyonce, so may kasama daw ni Mac. Ang paliwanag naman ni Kalingap Ido doon is, nandoon nga si Gibran sa time na yun kasi inaano niya na anuhin yung mga gamit, papalagan niya yung mga gamit, siguro gano'n. So I think normal lang din naman talaga, hindi naman pwedeng lagi talaga silang magkadikit. So lakat na yun, talagang mayroon talagang makakausapin si Ido na si Ido lang, di ba? And lalo na sponsor yun, yung ganyan. Ang para sa akin lang kasi, yung tiwala yung tiwala ng mga magulang, yung tiwala ni Kalingap Rap na binigay ni Ido para makasama si Beyonce. I think for me it's enough. And kasama naman yung tatay ni Beyonce, ang anak ni Dr. Love si Beyonce. So, ayun pala kasama si Dr. Love, di ba? So wala talagang never nilang pabayaan si Beyonce, guys. Actually, hindi naman hindi naman magiging issue yun kung hindi rin nagsimula sa mga fans na binigyan nila ng negatibong mga reaction o negatibong comment yung mga napanood nila o yung mga narinig nila. Kasi kung talaga may tiwala kayo sa isang tao kay Ido, hindi kayo makaisip ng ganyan eh. Hindi. Ay, iba kasi nag-iisip din na ganito, ganyan, na baka nakita nung dati. Si Erika, kahit sa akin, makita sila, wala, okay lang. Bakit tayo kasi may, ando na yung tiwala kasi. Bakit tayo threaten? Bakit kayo threaten or nagalit? Bakit kayo naging threaten in the very first place na English pa? Hindi naman naging sila eh. Nung una eh, di ba? Saka hindi sila talo. Saka hindi sila talo kasi yung isa, hindi naman yun eh.
Di ba? sige. Yung isa hindi naman na magkakagusto yun sa ano, ang ito, hindi to real talk lang to, hindi sa pumabas na alam ko namang alam niya na yung isa na may ano din na tawag tong kapareho niya. Di ba? Hindi. Sila talo. Ay, tsaka, kung nagkataon na na pareha sila ng sponsor, so what? Diba? Does it mean? Sa akin, ipagpalagay natin nagkita. So, hindi ko nagkita. Alam nyo guys, una pala. Ipagpalagay natin na, pero alam ko naman talaga na hindi nagkita kasi nagpaliwanag na rin si Ido. Ganito kasi yon. Ganito yung isipin natin. Una, kung may tinatago pa si Kalinga Pedro, syempre, hindi niya isasama kung sino man dyan. Magpaalam siya kay Kalinga Prab, pero siya lang. Ganun kapag may tinatago. Diba? Pero the fact na sinama niya si Beyonce, ibig lang sabihin, gusto niyang makasama si Beyonce sa lugar na yun. Oo. Experience yung mga kung anong meron. Ang iniisip kasi ng mga fans, kaya andun si Ido, kasi parang sabi yung boss, kaya pala andyan ka kasi gusto ko mga makipagkita kay ganito, ganyan. Hindi naman po ganon. Kasi kung totoo may balak si Ido sa ito sakyan natin yung mga iniisip ng mga fans. Bilang isang lalaki na nagloko daw. Halimbawa kami ni Sims Life, tapos may gusto kong kitain babae, malamang hindi ko sasama. Maghanap ako ng mga dahilan para hindi siya makasama. Ganun lang yun. Si Ido tsaka si Beyonce naman, kumbaga, although wala pa masyadong si Kalinga Pedro kasi hindi pa naman sila na Kalinga Beyonce. Ang ibig kong sabihin na kung sakaling totoo yung iniisip nyo na si Kalinga Pedro is doing something behind our back or behind sa kay Beyonce na kisyo ganito ganyan sa pinapas, hindi niya isasama si Beyonce. Oo. Pupunta yan mag-isa. Diba? Hindi niya isasama din si Dr. Love, lalo na si Dr. Love kasi anak-anakan niya si Beyonce. Hindi niya nahayaan na kumbaga papayagan ba ng isang Dr. Love na malaman na sabihin ting lukuhin ni Ido isang Beyonce? Hindi, malamang hindi. Vision na out of place daw si Beyonce. Hindi po, kasi saan ba lulu? Kumbaga, in the first place, alam niya ni Beyonce na yung sponsor na yun is kay Ido na side lang talaga. Pero good thing about her, kasi wala man siyang sinabing masama din tungkol kay Beyonce, ganito, ganyan. Nirespeto niya yung anong meron kay Ido ngayon. Pero nga lang, galing siya sa the past na sponsor. Dapat sa sponsor pag-usapan natin yung part to kasi meron din akong sa mga upload. So pag-usapan natin yan. Ito muna pag-usapan natin yung dito sa yung sinasabing gaano ka ba kasulit sa ITZY? Supporter ka ba talaga ng ITZY o mahal nyo ba talaga ang ITZY? Kasi kung mahal nyo ang ITZY, kung mahal nyo si Ido, hindi kayo mag-iisip ng ganun. Actually guys, anong point of view nyo sa dalawa kung naghihinala kayo kay Ido? Oo. Diba? Paano nyo titingnang magkaroon ng magandang patutunguhan itong sa mga na Etsy kung may duda kayo kay Ido? Kasi kung lang kasi, like, nung pinumpinagbasihan ko yung mga comment, akala ko mga solid ITZY, pero kung makakomment kay Ido kasi wagas talagang below the belt ng iba yung mga pinagsasabi Bakit ganun? Sobra. Bakit naman kahit ako naman si Ido magagalit din? Wala naman tayong ebidensya na Wala pinabayaan naman tayong ebidensya. Sinabi, di ba, si Beyonce is hindi 1-year-old guys. Okay, hindi 1-year-old yan na kailangang alalayan, buhatin, ganyan. Di ba? And nakita natin sa vlog ni Kalinga Prab na si Beyonce is natulog sa isang kwarto na siya lang, natural. Dapat siya lang talaga. And then kasama ni Kalinga Pedro yung ibang kasama niya, sila Dr. Lang, di ba? Kaya nagsimula ito sa mga comment kasi kumbaga nabigyan ng mga negatibong reaction ng mga kasi fans. sa live kasi ni Dr. Love, kumbaga nabigyan ng negatibo yun kasi may nagtanong saan si Beyonce, sa tanong niya, tanong ni Dr. Love, nasa kabilang kwarto kasama si Chibra daw, ganyan. Tapos si Ido, kausap daw niya kasi anak-anakan daw niya yun ganon. So I think, for me this is my point of view naman. So totoo yung sinabi ni Kalinga Pedro na andun niya si J-Mat kasi naisip mga bagay-bagay, ganyan. But then, yung pag-uusap nila ng sponsor, natural, mag-uusap talaga sila. Pero it doesn't mean na... So yung mga fans kasi nagkaroon ng
yung mga, yung, hindi naman lahat ng Itzy fans, yung ibang Itzy fans nagkaroon ng doubt o duda kasi nga, ang alam nila yung sponsor na yun, yung dating sponsor pa yun sa dating Captain Ido. Hindi, I think nangibabaw yung selos. Silos talaga. Yung isang dahilan. Kung pagka pwedeng sabihin na nagsisilos yung mga fans na wala sa lugar, Duda. nagdududa. Kumbaga, Silos at duda. hindi pa rin kayo nag-move on. Nakakahiya yung, nakakahiin para kay Ido. Hindi mo puno na from the past. Kasi, Oo na. yung the past na yun, manatiling the past yun. Tsaka hindi tayo dapat threatened. Kasi yung present naman, hello. yung present, palaban yung present, guys. Ang ganda ng present. Kung sabihin yung maganda yung past, pero yung present kayo, nako po, lumalagablab Bakit? sa kagandahan. Yun lang yun. Tsaka yung tiwala pa lang ako na. Yung tiwala pa lang ng mga magulang ni Biancy kay Kalinga Pido, nung the fact na pinasama niya kay Kalinga Pido, grabe yun. Ibig sabihin, Yun na lang yung pagbasihan nyo. ibig sabihin, sa isang taon mahigit na magkasama sila, nakilala nila si Ido, ibig sabihin, nakitaan nila si Ido na mapagkatiwalaan or Yes. never gumawa si Ido ng ikakaano nila. Kung nagtiwala man ang mga magulang ni VFC kay Ido, yung mga fans dapat ganun din. Kasi wala namang magulang na ipapahamak yung anak eh. Yun na lang, magtiwala din kayo. Kasi yung una, hindi naman masamang tao si Ido eh, di ba? Actually, for me yung trip nila na yon, yung pagpunta nila sa Enchanted Kingdom, mas lalong nakilala siguro ni Biancy kung anong mga bagay-bagay. Kumbaga mas maganda din yung meron silang ganong exposure na sila lang. Kasi, yung mas lalo nilang makilala yung isa't isa. Para sa akin, masasabi ko lang, hindi sila talo. Lalo na si Doon sa Biancy, pinagdudahan niyo. marami pa yung kailangan malaman about kay Kalinga Pido, so on and so forth, diba? Kumbaga, nasa stage ngayon si Biancy na observing siya. Nag-observe ba siya sa kung anong klaseng pagkatao ba talaga si Kalinga. Kaya guys, nakapag-vlog ako ng ito, dinamin ko si Miss Simster kasi doon ko nagulat sa mga comment ng mga Itzy fans labang kay Ido. Wala, bakit ganito yung mga comment nila? Sobrang lala. Sobrang wala talaga. Yung iba parang nangungurot na, yung iba parang nanampal na, nangahampas na ng sentro. Ano bang ginawang mali ni Gusto Ido? nilang balatan ng boy si Ido dahil sa Oo. ganun. Wala naman tayong proof na kung sakali man, okay, let's give a benefit of the doubt Kisho kung nagkita sila or nagkausap. Ipagpalagay natin nakita. So, kung ano? But it doesn't mean na nag-ano na si Ido. Move on din kayo from the past kasi hindi pwedeng mamuhay tayo sa the past. Kasi kung Kasi yun ang isipin una, mo lagi for yung the example past, lang, ipagpalagay natin ulit. Isakay natin yung mga inisip ng mga fans na baka nagkita. O sabihin nga kasi, ang inisip ng mga fans kasi daw sila mag-comment parang si Ido nagloko. Unang mag-react talaga dyan, ang unang mag-voice out yan, unang magagalit, walang iba. Si Dr. Lab, kasi hindi pa pag si Dr. Lab nalulukoy yung kanyang anak-anakan, di ba? Dapat hindi ganon. Yung ibang fans kasi mag-comment, medyo isuri sa words OIN rin eh. demanding. Wala na sa ayos, demanding na. Alam niyo guys, Kung hindi kayo titigil sa mga ganyan guys, tapos medyo lalala ito may ilang araw, huwag na kayo magtaka kung mawala ang Itzy kasi unang-una ayaw pa naman ni Boss Kalinga Prab na yung maraming issue. ang unang-una guys, si Kalinga Pido, kumbaga nasa ano siya ngayon, kumbaga yung ano na yun, yung lakad na yun actually, it's a test for Kalinga Pido na para sa mga magulang, di ba, na itong tao na to is talagang mapagkatiwalaan to para kay Biancy. Kasi challenge yun, di ba? Mag-isa lang si Biancy ng babae na kasama eh. Kumbaga yung tiwala ni Kalinga Prab and kay sa mga magulang ng Biancy, talagang buo. Kaya na hindi pababayaan ni Kalinga Pido yung Kung literal na fans ka ng Itzy, kung talagang totoong fans ka ng Itzy na Ido at ni Biancy, isa lang ang dapat ang niyo dyan, ang dapat mayroon kayo dyan, dapat tiwala. Magtiwala kayo sa mga bata kasi mas matindi pa kayo sa basher. Tsaka let's give Yun them freedom to experience sa mga realidad, 'di ba? Kasi it doesn't mean kasi na kung ngayon sila, 'di ba? Alam mo naman, naiintindihan ko naman kung gaano ka-special ang Itzy para sa kanila, lalo na si Biancy kasi parang feeling fragile, ganyan. But then, sila kailangan din silang mag-explore. Kung nagtiwala kayo kung nagtiwala kayo kay Wifi, dapat magtiwala din kayo kay Happy.
Natural. Ganun lang yun. Diba? Dapat magtiwala kayo sa dalawa, hindi lang sa isa. Kasi kung tutusin guys, kung gumagawa pa ng kalukuhan si Edo, di ba, hinahatid sundo niya si Ay, Beyonce? ano na, dapat walisin nyo sa utak nyo yung sabing hindi kayo magtulak kay Edo, nagluloko si Edo. Kasi unang-una nga, kasi naman sabi ko, hindi sila talo. Hindi sila talo. Oo. Yun lang yun. Kasi alam ko naman kung yung sa tapas kung ano yung gusto ng isa. Yun lang yun. Hindi ko nung kailangan i-explain yun. Bakit ganon? Sige, wala na yun. Hindi sila nakita yun, pero ipagpalagay natin. Sakyan uli yung mga haka-haka o duda nyo. Kung nakita, ano naman yun? Ibig sabihin, ang isang ito nagloko. Ang niluloko ng isang Beyonce. Para sa akin, unfair naman yun para kay Kalinga Pido na... Pero kahit na ako sa ito, magagalit din ako kung ganyan yung mga sinasabi nyo, parang nananakal na kayo, hindi na nakakano yung mga comment, no? Dinidiin kasi na si Kalinga Pido, siya pinabayaan niya si Beyonce, hinayaan kasama yung iba, tapos si Edo Diyos daw ko. nag-i-enjoy sa iba. Walang Kung ganun. pinabayaan ni Edo ang isang Beyonce, dapat ang mga magulang ni Beyonce hindi na yung magtitiwala kay Edo. Oo. Yun lang yun, pero number one. Kaya nga nagtiwala ang mga magulang ni Beyonce kay Edo kasi ramdam din nila kung gaano Seryoso. kaseryoso ang Edo at kung gaano ka iniingatan ng isang Edo ang kanilang anak na si Beyonce. Oo, totoo yan. Kaya nagtiwala yung mga mulang, nagtiwala si Kuya Bal, nagtiwala si Kalinga Prab. Yun lang yun. Pero kayong mga fans dyan na sinasabing HC ito, legit na mga HC supporters, totoo mga supporters, kayo po yung nag-iisip ng ganyan, kayo po yung nagdududa ng ganyan kay Edo. Sa totoo lang kasi, ganito yun ha, kapag may hidden agenda si Kalinga Pido, hindi niya sasama si Beyonce. Oo. Hindi niya ipapaalam kay Kalinga Prab na pwede ba isama si Beyonce, gano'n, ganyan. Kung may Kasi- plano, ito naman ipagpalagay natin uli na sabihin natin may plano si Edo na magipagkita doon sa ex-love team niya. Sa tingin niyo ba isasama pa niya si Beyonce? Malamang hindi. Hindi, kung mayroong... Parang nagkuwala siya ng bato tapos ipukpok sa ulo niya kung Hindi, gano'n. kung may ibig sabihin yung pagkikita. Kumbaga kung special, something so on and so forth, kung may, Oo. di ba? Parang ang dating kasi parang nagduda pa kayo na may yung sa una, mayroon pang sila ni Edo. Diyos ko po. Parang ang iba kasi nagdududa pa na issue. Masakit yung parang kay Edo guys. Sa totoo lang. Issue mas may paki daw si Edo doon, yun, ganyan. Naku po. Tapos si Beyonce daw pinabayaan kasama yung ibang pa. Kaya nung nagsalita si Edo, naintindihan ko talaga yung kanyang side kung bakit gano'n yung mga sinasabi niya. Si Kalinga Pido kasi, siguro naman kilala nyo na yan siya. Si Edo kasi hindi yung tipong marunong magpahanap ng mga magandang salita, paligoy-ligoy, pasikot-sikot pa para hindi masyadong maganda kay Edo. Tumbok agad, real talk agad. Kung ayaw nyo, wag nyo. Kaya Ganun nga sinabi niya, di ba? Sinabi Kung niya, wala kayong tiwala, bahala kayo. kaya sinabi niya na, huwag niyo na nga akong suportahan, basta suportahan na akong HC. No, di ba? About sa sponsor part to, gawa natin ang part to yan. I think wala namang sa sponsor. Para sa akin, this whole thing na issues na to is misunderstanding. Kumbaga yung iba nagre-react base sa Ano kasi na nangyari kasi sa mga comment section pag may nag-comment ng unahan ng comment pagdagdag kasi yun hanggang sa madugtong-tugtungan. Kaya nagiging issue. Pero para sa akin, ma-react ko lang, opinion ko lang about sa ITZY kay Edo at kay Beyonce. Malaki tiwala ko kay Edo. Malaki tiwala ko kay Beyonce. Bakit ganon? Kasi ramdam ko rin na para sa akin na para ando na yung nagkadanghulugan sa loob na nagkadanghulugan ng loob sa isa't isa. Yun lang yun. Tapos yung iba, dapat daw mag-isip si Beyonce ng mabuti. Para ko namang Mag-isip si Beyonce na mabuti? Oo. Ano bang ginagawang mali ni Edo? Parang ganun lang. Ano namang si Edo is yung parang kidnapper. Kung ano bang krimen na ginawa ni Parang ang bigat ng ginawang mali ni Edo. Unang-una wala namang ginawang pagkakabali si Edo. Diyos ko po. Ganito lang yun guys ha. Kung naniniwala ka sa EDSI, kung fan ka ng EDSI, supporter ka ng EDSI for how many months until now,
dapat sulit ka sa kanilang dalawa. Oo. Sulit yung pagmamahal, tiwala at suporta mo kay Edo, kay Kalinga, kay Beyonce. Kasi kung isa lang yung, kung puro ka duda kay Edo, anong mangyayari? Anong point of view mo sa dalawa? Sasakit ulo mo eh, di ba? Tsaka nakakahiya. Kung may vlog yung EDC, talagang kinikilig-kilig kayo. Yung lahat kinikilig. Pero pag may isyong ganito, kung sino pa yung taong nagbigay sa inyo ng kilig, ang dahilan kung bakit ikinilig, binabash nyo na. Di ba? Eh, pangit. Kahit ako sino makagalit din. Unang-una, wala siyang ginawang masama. Sobrang lala yung ibang mga comment. O naman ganon. Eh, Magtiwala ka sa tao. Kasi hindi tatagal ang EDC kung hindi seryoso ang isang idol sa isang Beyonce. Dahil kasi yung iba naman sinasabi, babaero daw sa Kalinga Pido. So far, Kung babaero ang isang Kalinga Pido, yung mga sinasabi ng ibang sinasabi ng mga fans, hindi tatagal ang EDC, hindi abot ang episode pangilan na? 60. Yun lang yun. Kung babaero ang isang ido, hindi magtitiwala ang isang Kalinga Prab, kahit pinsan yan, tsaka yung mga sakchuin yan si Kuya Bal, sakchahin yan si Ate Edna. nagkakaroon lang siya Pinaka-importante sa lahat, hindi ipagkakatiwala ng mga magulang ni Beyonce kay Ido ang kanilang anak kung babaero ang isang Ido. Isip-isip naman. Hindi, kasi yung iba, yung sinasabi nila nga na issue, kailangan magtapos muna sa pag-aaral si Beyonce. Alam mo, yun nga yung Oo. hindi naman bumaharang si Edo na si Kalinga Pido na tayo na. Sabi ka ni Ido maghihintay siya. Supportive nga siya eh. Oo. Alam ni Ido yung Supportive pinasok niya na siyempre mas bata sa kanya talaga si Beyonce. So alam niya yung pinasok niya na medyo mahaba-habang panahon yung i-invest niya dyan sa pangliligaw. Siyempre Ang naman. nakakalungkot lang kasi dito, yung mga comment ng mga fans talaga, yung buong akala mo mahal ka, yung buong akala ni Ito na na supporters, pero ganun yung mga comment. Yung ganito, sana makatagpo si Beyonce ng tamang tao, yung irerespeto yung kanyang pagkatao at di paupaya sa iba, at yung mamahalin siya above anyone in this planet, di yun ipagpapalit sa pera, diba? This is below the belt. Kumbaga parang... Below the belt na yan. Kumbaga parang, yun lang nga malaking katanungan, ano bang ginawang pagkakamali ni Ido? Kasi feeling nga nila, mas love ni Ido yung sponsor sa kay Ay, Diyos ko po. Yun lang mga ITZY fans, kumbaga wake up call na lang para sa inyo kasi kung hindi mahinto ang issue na yan, baka magalit pa si Boss Kalinga para mahinto yung vlog ng ITZY. Tayo Kasi mga unang-una, babae. ayaw nirap ng maraming issue. Bilang babae, wala. Hindi ka naman magiging close sa isang lalaki kung alam mo in the first place na samantala yung lalaki na yun. Kung sana nakakilig na pwede kong sabihin dito na hindi, ito para sa akin, opinion ko, hindi may inlove ang isang Beyonce isang Ido kung alam ng babaero ang isang Ido or manluloko ang isang Ido. Gano'n lang yun. Nung makikita ko kay Beyonce ngayon, talagang ano yung tiwala. Natural. Wala eh. Hindi mahuhulog isang Beyonce isang Ido kung alam niya si Ido may ganyang ugali na manluloko. Kayo talaga. Diyos ko. Kumbaga, on or off ka kasi naniwala ko na si Kalinga Pido is sincere siya para kay Beyonce. Oo naman. Tsaka sabi nga niya, sana this is it, sana ito na yun. Although, dumaan si Kalinga Pido ng ibang love team, pero ganun talaga, di ba? Kumbaga, consider it na busted. Consider it na it's part of the journey. It's part of journey. Oo, di ba? Kasi walang EDC ngayon kung nagkatuloyan sila. So, Pero ngayon sa issue na to, ulitin ko na intindihan ko talaga kung bakit nagkapagsalita ng ganun si Ido. Yun lang yan. I think this is the whole issue is all about misunderstanding. Sana panghuli na to, sana dapat hanggang ngayon ng araw na lang itong issue na to. Kasi kung araw-arawin nyo yung i-comment sa bawat live, walang katapusan, baka yun yung maging dahilan mahinto ang EDC. Sa bagay, nasa sa inyo lang din yung mga fans. Sobrang pagdududa niyo kay Kalinga Pido. Kasi kung araw-arawin nyo yan, puro issue na lang, wala kang tiwala kay Ido, magiging toxic na yung si supporters. May hinto talaga. Hindi man yan sila aabot ng isang taon mahigit kung si Ido is babaero. Kaya nga ginaganahan si Boss Kalinga Prab mag-vlog ng EDC, ituloy-tuloy ang EDC kasi yun na nga alam
alam niya yung tungkol about sa dalawa na talagang pwedeng sabihin natin na si Ido nahulog na, si Biancy nahulog na, ito ganyan. Di ba? Ang sa akin lang kasi, if you love Etsy, love them unconditionally, support them unconditionally without doubt, may isa sa kanila. Yes. Kasi if you, like, Kung mahalin si magdududa ka sa Biancy, isa, mahalin niya si Ido. magdududa ka sa isa, ano magiging point of view mo sa Etsy? Kaya nga, Di puro nega, di ba? puro liga na lang. Ganito ganyan, 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 di ba? Ilang taon na ba si Biancy? 17, magiging next 17. year. Si Ido? Ay, 20 plus ba yan or 30? 20 plus? O, 20 plus. Bata pa sa inyo. Kayong mga nang babash kayo ito ng mga sinasabing yung ibang Etsy fans, mga ilang taon na kayo? 60? 50? Anong nangyari? Bakit ganun? Bakit ganun yung takbo ng pag-iisip nyo? Minsan kasi Matanong ko lang. Yung kasi, kapag naghahari sa utak at puso na yung pagdududa, hindi mo na kayang mag-isip ng pangkalahatan, yung i-consider yung bawat isa. Kasi ka na nabubulag ka na sa iniisip mo na ganito yung tao, ganyan yung tao, di ba? So, ganun. Hindi ko awa naman sa inyo. About sa sponsor, sa next time na vlog natin sa part 1 pag-uusapan din. Para sa akin, magtiwala kayo. Trust is the key. Magtiwala kayo. Mahal nyo ang Etsy. Magtiwala kayo sa dalawa. Magtiwala kayo kay Ido. Huwag maging demanding. Hayaan natin silang maging sila. Hayaan natin sila. Huwag mag-utos, huwag magmando, huwag mag-demand. Hayaan natin na maging ganito si Ido, maging ganyan si Biancy because at the end of the day, sila naman yung magsasama. So, kailangan makilala nila yung isa't isa kung ano ang ugali nila sa isa't isa. Hindi tayo pwedeng, dapat ganito ka Ido, dapat ganyan ka Ido kasi hindi man yan si Ido. Diba? I mean, tanggapin natin kung ano si Kalingap Ido. Like, ganito, ganyan. Hindi naman siya masamang tao, diba? Hindi naman siya tulad ng sinasabi ng iba na babaero. Kasi so far, wala naman tayong nababalitang. Nagdala siya ng babae sa ganito, ganyan. Meron din mga babae sinakay na ganito, ganyan. Diba? Wala naman. Walang tiwala lang sa dalawa guys, basta sa akin hindi naniniwala ako na hindi kayang sakta ng isang Ido, isang Biancy kasi ramdam ko din na importante na at mahal na ang isang Ido, ang isang Biancy. Yun lang yun. That's it. Kaya iniingatan niya. Bukod sa iniingatan niya si Biancy, iingatan niya lalo yung tiwala na ibinibigay ng magulang. Doon sa pinagdudahan nyo, ulitin ko, hindi sila talo. Huwag na kayong bumalik doon. Nakaraan na yun. Live the past behind. And focus sa present. And enjoy natin yung kung anong magiging kahihinatnan sa 2025. Kasi guys, yung hindi makamove on sa past na Ido, magbagong taon na, bahala sa buhay nyo. saka hindi natin may enjoy yung Etsy, kung anong mga ganap nila sa bawat episode kapag puro ka duda. Diba? Like for example, mahal mo nga si Biancy, Etsy ka nga, considering yourself na as Etsy fan, to the point na Etsy, tapos nagduda ka kay Edo. Ay, anong klaseng push yun? Diba? Wala. So, yan? Ibig sabihin one-sided. Tama yun. So yun nga guys, no? Hindi ko napahabain tong magagawa ko lang part to about naman sa sponsor. Basta yun na lang, magtiwala kayo sa Etsy. Kung may tiwala kayo kay Biancy, magtiwala kayo kay Ido. Yun lang yun. Magtiwala tayo. Kasi kung puro yung duda, walang maganda mangyayari. Para saan ba yung sinasabi nyo considering as Etsy fan? And then, duda kayo ng duda para kay Kalingap Ido. I mean, magtiwala din tayo sa choice ni Biancy. Kasi, yes, 17 siya, pero I think a 17-year-old na Biancy is... Mature din siyang Biancy. I mean, marunong na rin siyang... Mature naman kasi. Marunong na rin siyang pumili sa mga ganito ganyan, di ba? She knows what is wrong and what is right at kung sino yung pipiliin niya. The point na sinasabi niya doon na I like you muna, sabi niya kay Kalingap Ido, and then, alam mo yun, ibig sabihin, kumbaga, kinikilala pa niya lalo si Kalingap Ido. Diba? Kinikilala pa niya na itong tao. Nakakatawa nga yung sinabi ni Indo pag-block pa kayo Kahit sino naman talaga magagalit
Oo, kasi sobra naman yung ano yung Ano kasi sobra-sobra na yung mga comment nyo. Grabe. I mean, alam niyo ha, mahihirapan si Kalingap Edo noon. Good thing is yung tiwala ng mga magulang ni Kalingap Edo is buo. Kasi although hindi man yung ginawa ni Edo, pero naririnig ng mga magulang ng ganitong umiikot na issues, bilang isang magulang, magbabudget si Edo. Sabi na, anong ginawa mo? Ba't may ganitong issues, di ba? Magpapaliwanag siya, di ba? So I think napag-usapan na rin nila yun na di ba, kahit na wala namang katotohanan yung mga naiisip na ng iba. So kailangan pa rin nang ipaliwanag na wala po ate, wala po yung nagawa namin ganyan. So yun nga guys, no? Susundan namin ng part to about sa issue na to. Pag-usapan natin yung sponsor in a good way. At saka si Beyonce, nagsalita na siya, guys, hindi po ako ginugutom, guys, hindi po ako pinababayaan. Depende na yan sa mga Itzy fans kung ituloy-tuloy nila. Nasa sa inyo na eh. Nasa sa inyo na yan. Kung gusto nyo mawala ang Itzy love team, pag yan araw-araw na lang toxic, araw-araw na lang puro kit mababash kayo daw, malamang mawawala yung Itzy talaga. Yun lang yan. Kung mahal nyo ang Itzy, stop nyo yung issue. Kulang sila sa tiwala eh. Kulang kayo sa tiwala eh. Trust is the key. Yan lang yan. Yes, trust is the key. So maraming salamat guys. Hindi ko mapahin to. Advance Happy New Year sa lahat. Ako yung bagong reactor ng This is Miss M's Life and Wow Life TV. Thank you. Kami yung may tiwala kami sa dalawa. Kiss ko sa ano. Salamat guys. Bye-bye. Advance Happy New Year buong Team Kalingap. Salamat po. Bye-bye.